Sa mata ng karamihan, si David Monteverde ang perpektong larawan ng tagumpay. May edad na 53, maayos ang tindig at bihis na bihis sa mga designer suits na tila bahagi na ng kanyang balat. Siya ang CEO ng Monteverde Developments, isa sa pinakamalalaking real estate company sa buong bansa. May sariling building sa Bonifacio Global City, nakatira sa penthouse unit, natanaw ang syudad at halos hindi makalakad sa mall nang hindi kinikilala. Pero sa kabila ng marangyang pamumuhay at respetadong reputasyon, may tahimik na kulang sa kanyang puso. Araw-araw ay inuulit niya ang parehong gawi. Gigising ng alas 6, mag-e-exercise sa private gym, papasok sa opisina at uuwi ng mag-isa sa malamig na unit. Wala siyang asawa, wala ring anak na kasama. Noong araw na iyon, isang Martes ng hapon, katatapos lamang ng isang malakihang business convention sa Tagaytay, kung saan siya ang keynote speaker. "We build not just homes, we build lives," sabi niya sa kanyang talumpati, sabay-sabay palakpakan ng mga bisita. Ngunit sa loob-loob niya, ang sariling buhay niya ay parang isang bahay na matagal nang walang nakitira. Pagkatapos ng event, imbes na bumalik agad sa Maynila, gamit ang chopper na nakalaan sa kanya, pinili ni David na dumaan sa kotse. "Sir, sigurado po ba kayo? May paparating pong ulan, baka abutin tayo sa daan," tanong ng kanyang driver. "Gusto ko lang makaramdam ng normal. Isang beses lang, Enzo," tugon niya. Tumango si Enzo at agad nilang tinahak ang daan pababa ng Tagaytay patungong Starosa, Laguna. Habang nakaupo sa likuran ng kanyang bulletproof Range Rover, hindi maiwasan ni David ang mag-isip ng nakaraan. Lalo na ang araw ng aksidente. Ang kanyang asawang si Lian, 8 buwan buntis, ay nasangkot sa isang banggaan habang pauwi mula sa prenatal checkup. 2 araw bago iyon, nagtalo sila. "Hindi mo naman ako kasama kahit kailan, David. Yung anak natin, baka lumaki na hindi ka kilala." Iyak ni Lian noon. Hindi niya ito sinagot, tumiretso siya sa meeting at 2 araw pagkatapos, wala na si Lian. Wala na rin ang anak nila. Simula noon, para bang tinapon niya ang sariling damdamin. Tumigil siya sa pakikipag-date, iniwasan ng mga charity events, at tanging negosyo na lang ang kanyang pinupuntahan. Ang anak nilang si Lucas, na nooy 10 taong gulang, ay pinadala niya sa Estados Unidos para doon mag-aral. Hindi na rin ito bumalik. Ngayon ay 31 na si Lucas at may sarili lang pamilya sa Boston. Isang lalaking tila estranghero na rin sa kanya. "Boss, liliko po ba tayo sa kanan? May shortcut po sa Barrio San Vicente," tanong ni Enzo. "Bahala ka, gusto ko lang mafarating ng bahay bago mag-alas 8, tugon niya. Habang binabaybay nila ang mas makitid na daan, nagsimulang bimuhos ang ulan. Malalaking patak, kasabay ng hanging malamig na tila bumaba mula sa kabundukan. Inayos ni David ang kanyang coat at tiningnan ang paligid. Matagal na rin siyang hindi napadpad sa ganitong lugar. Mapuno, madamo at tila walang kasosyalan. Biglang nagpreno si Enzo. "Boss, may tao sa gitna ng kalsada." Napabangon si David. "Ano?" "Babae, boss. Batang babae ata. May buhat pa siyang." Hindi na natapos ni Enzo ang kanyang sinasabi. Bumaba agad si David sa sasakyan. Ang ulan ay bumabagsak na parang may galit. Sa harapan nila, isang dalagita ang nakaupo sa gitna ng kalsada. Basang-basa ang kanyang suot na manipis na bestida, putik-putik ang palda, at sa magkabilang braso niya ay may buhat na tig-iisang sanggol. Isang ikatlong sanggol ang nakapulupot sa kanyang dibdib gamit ang lumang kumot. Walang payong si David. Lumapit siya, tinapik ang balikat ng dalagita. "Iha, anong ginagawa mo rito?" Hindi ito tumingin. Hindi rin nagsalita. Nakatingin lang ito sa malayo. Tila may sariling mundo. "Iha, baka magkasakit ka niyan at ang mga sanggol." Napahinto si David. Isa sa mga sanggol ay namumutla. Ang isa na may bahagyang nanginginig. Ang pangatlo ay mahigpit ang pagkakakapit sa kumot. "Enzo, tawagin mo yung ospital sa may crossing. Sabihin mong emergency." "Opo, boss." Agad tumawag si Enzo. Lumuhod si David sa harap ng dalagita. Kahit basang-basa na ang kanyang pantalon. "Iha, anong pangalan mo?" Tahimik. "Iuuwi ka namin. Hindi ka namin sasaktan, pangako ko yan."
pero kailangan naming dalhin kayo sa ospital. Dahan-dahang lumingon ang bata. Dito lang siya tumingin kay David. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata ng batang tila wala nang natitirang takot o tiwala. Wala ring galit, wala rin namang lungkot, blangko. Isang uri ng tingin na hindi bagay sa isang bata. At bago pa siya muling makapagtanong, tuluyang nanlambot ang katawan ng dalagita. Bumagsak ito sa putikan, kasabay ng pag-alog ng 3 sanggol sa kanyang katawan. Agad niyakap ni David ang mga bata, sabay sigaw kay Enzo, "Bilis, isakay natin sila." Habang binubuhat niya ang batang dalagita at 3 sanggol sa loob ng sasakyan, hindi na niya naiwasang manginig. Hindi sa ginaw, kundi sa tanong na bigla niyang naisip. Sino ba sila? At saan sila daling? Umaambon pa rin habang tinatahak ng SUV ni David ang papunta sa emergency room ng San Felipe Memorial Hospital sa bayan ng Star Rosa. Sa loob ng sasakyan, mahigpit pa rin ang pagkakayakap ni David sa katawan ng dalagita, habang ang 3 sanggol ay balot sa makapal na towel na hinila ni Enzo mula sa likod ng sasakyan. Isa sa mga sanggol ay umiiyak ng mahinahon, habang ang 2 ay tila walang lakas ni upang humikbi. Sa likod ng isip ni David, may umuukit na tanong na paulit-ulit. Bakit may dalagita sa gitna ng kalsada, buhat ang 3 sanggol sa ganitong oras ng gabi sa ulan? Pagdating sa ospital, agad siyang sinalubong ng mga nurse at doktor. Code blue sa babae, ipasok na sa trauma room. Yung mga bata, ilagay sa neonatal care unit. Ipagpatest ng CBC, electrolytes at dehydration level. Boss David, ako na po bahala sa paperwork. Wika ni Enzo, sabay takbo papuntang admissions desk. Nakatayo lang si David sa pasilyo. Basa pa rin ang kanyang buhok at jacket. Nanginginig man ang kamay, hindi siya umalis sa pwestong iyon habang pinapanood dalhin ang mga sanggol sa opposite wing ng ospital. Ilan sandali pa, lumapit sa kanya ang isang nurse, babae, may edad na nasa early 30s. "Sir, kilala niyo po ba ang bata?" Umiling si David. "Ngayon ko lang siya nakita. Sa gitna ng kalsada, may buhat na 3 sanggol. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya. Hindi po siya buntis. Walang indikasyon ng panganganak. Pero may signs siya ng matagal ng pagod, gutom at possible trauma. Hindi rin namin makumpirma kung may kamag-anak siya. Walang ID, wallet, cellphone o anumang gamit." "Pwede bang manatili ako rito habang ginagamot siya?" tanong ni David. "Siyempre po. Nasa observation room po siya ngayon." Habang papalapit si David sa waiting lounge sa labas ng observation room, sumilip siya sa salamin. Nakahiga ang bata. May swero, may benda sa kaliwang braso. Ang mukha nito ay payapa pero may bakas na matinding pagod. Gaano katagal kaya siyang naglalakad na buhat ang mga sanggol na iyon? Tanong ni David sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang oras, pasado hating gabi na. Nakatulog si David sa bench habang si Enzo ay bumili ng kape sa kantina ng ospital. Isang mahinang tinig ang gumising sa kanya. "Saan po ako?" Mahinang bulong. Napabalikwas siya. Bumukas ang pinto ng observation room. Tumayo si David at lumapit. "Gising ka na," wika niya, sabay yuko siya sa bata. "Ayos ka lang ba?" Ang dalagita ay tumingin sa kanya. Tila nagtataka pero hindi galit. "Asan po yung mga baby?" Safe na sila, nasa kabilang room. Inaalagaan ng mga doktor. Tahimik muli ang bata. Ilang saglit pa, binigkas nito ang unang malinaw na tanong. "Hindi niyo po kami isusumbong." Nagulat si David. "Bakit mo naman naisip yan?" "Tinatakbo lang po namin sila. Hindi ko sila anak." Sabay tingin ito sa kisame habang nilulo ng kanyang emosyon. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni David sabay upo sa tabi ng kama. "Gusto kong maintindihan para matulungan kita." Hindi sumagot ang dalagita. Sa halip, napapikit ito at tila lumulunok ng luha. Lumapit si Dra Sarmiento, isang pediatrician na assigned sa kaso. "Mr. Monteverde, baka po mas mabuting hayaan muna natin siyang magpahinga. Kapag stable na, kailangan rin po nating ipatawag ang DSWD." Tumango si David. "Oo, naiintindihan ko. Pero sana ako muna ang maging kontak niya. Ako ang nakakita sa kanya." "Bakit niyo po ginagawa ito?" tanong ng doktora. May halong pagtataka. Hindi sumagot si David kaagad. Tumayo lang siya, tiningnan muli ang dalagita sa kama. "Kasi matagal na akong hindi tumitingin sa ibang tao. Kanina lang ulit ako natakot para sa isang buhay na hindi ko kilala.
Kinabukasan, isang social worker ang dumating, si Miss Amy Gutierrez. May edad 50, sanay at may matigas na paninindigan. Inilatag niya ang sitwasyon. Mr. Monteverde, wala pong kahit anong pagkakakilanlan ang batang ito. Kung totoo mang hindi niya anak ang mga sanggol, kailangan nating ilagay siya sa temporary shelter at ang mga sanggol sa foster home. Hindi ba pwedeng sa akin muna sila? Nagulat si Miss Gutierrez. Walang legal arrangement, sir. At mahigpit po ang batas sa mga minor. Isa pa, hindi natin alam kung ano ang pinagmulan nito. Posibleng trafficking case ito. Dapat masusi ang investigasyon. May CCTV ba sa lugar kung saan ko sila nakita? Tanong ni David. Wala pong coverage ang lugar na iyon. Baryo pa, wala pang streetlight, sagot ni Enzo. Then ano ang mangyayari sa kanila kung ilalagay agad sa shelter? Matagal po ang proseso. Baka magkahiwa-hiwalay sila. Hindi natin po pwedeng sabihin na isa silang pamilya kung wala tayong pasehan. Nagulat si David sa sagot. Pero isang gabi lang yon. Hindi ba natin kayang pag-isipan muna ito? Para lang wag sila magkalayo, tahimik si Miss Gutierrez. Tumitig siya kay David. Sir, sa totoo lang, bihira ang taong may pakialam. Pero hindi rin ito basta awa-awa lang. Dapat niyong malaman, posibleng delikado rin ito para sa inyo. Pwedeng may taong naghahanap sa mga batang yan. May sindikato, may pangahabuso, kung ano-ano. Lalo na kung ganon, mariing sagot ni David. Lalo natin silang kailangang protektahan. Nang sumilip si David sa nursery room, nakita niyang nakadikit sa salamin ang dalagita. Nakatingin sa mga sanggol habang umiiyak ng walang tunog. Hawak nito ang kanyang dibdib na para bang may sakit na hindi niya kayang ilabas. Lumapit si David at marahang tinapik ang balikat niya. Ano ang pangalan mo? Mira, sagot niya. Halos pabulong. Mira, nandito lang ako, hindi kita iiwan. At sa mga salitang iyon, kahit walang pangako ng habayaran, nagsimula ang tahimik na panata sa pagitan ng isang lalaking nawalan ng lahat at isang batang tila kinuha ng ulan sa dilim. Ilang araw ang lumipas mula nang isugod sa ospital si Mira at ang tatlong sanggol. Tahimik ang mga unang gabi. Walang sumipot na kamag-anak. Walang dumating na naghahanap sa kanila. Hindi rin umusad ang investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa DSWD, isa itong kaso ng abandonment with minors. Ngunit dahil walang record o dokumento ang kahit sino sa kanila, hindi maumpisahan ang legal na proseso para sa custody o identity validation. Para kay David, iyon ang mas nakakagimbal. Paano naging invisible ang isang buong buhay ng isang batang tulad ni Mira? Sa isang gabing maulan muli, halos eksaktong 1 linggo matapos ang insidente, dumalaw si David sa ospital matapos ang isang araw na punong-puno ng business meetings. Sa kamay niya ay may dalang mainit na sopas mula sa paborito niyang restaurant sa Taguig. Isang maliit na gesture ng pagkalinga na matagal na rin niyang hindi ginagawa para sa kahit sino. Nang dumating siya sa kwarto ni Mira, nakita niyang nakaupo ito sa gilid ng kama, nakayuko, tahimik. Ang mga mata ay walang bakas ng luha, ngunit ramdam ang bigat ng bawat buntong hininga. Mainit pa to, bungad ni David, sabay abot ng maliit na sopat ng sotas. Tumingala si Mira. Bahagyang tumango. Salamat po. Umupo si David sa silya malapit sa kama. Napuntahan ko ang mga sanggol kanina. Malakas na raw si Leo, yung pinakapayat dati. Kumakain na rin si Aya ng solid food. Napangiti ng bahagya si Mira. Masaya ako. Mira, muling lumalim ang tono ng boses ni David. Gusto kong maintindihan. Gusto kong malaman kung saan kayo nanggaling. Baka may maitutulong pa ako kung alam ko ang kabuuan. Matagal ang katahimikan. Sa labas ng bintana ay patuloy ang pagbuhos ng ulan. Tila sinasaliwan ang bigat ng gabi. Sa wakas, nagsalita si Mira. Mahina, mabagal, pero malinaw. Si Mama, namatay noong Pebrero. May sakit po siya sa baga. Wala po kaming pambiling gamot. Taga Bulacan po kami, pero lumipat kami sa Batangas para magtrabaho siya bilang kasambahay. Sa bahay ng may-ari ng isang lupa, mayamang lalaki, mabait sa una, pero habang tumatagal, dumadalas ang paghawak niya kay Mama. Hanggang isang araw, wala na lang kaming pamasahe pa uwi. Tiniis na lang namin. Napakuyom ang kamao ni David. Anong ginawa niya sa'yo? Hindi po ako ginagalaw.
Pero pinipilit niya si Mama na ako na lang daw ang itira. Nung tumanggi si Mama, sinabihan siya na paalisin kami. Doon na siya nagsimulang magkasakit. Naging mahina. Pinapirma siya ng dokumento. Hindi ko alam kung ano iyon. Mula noon, may mga dinadalang sanggol sa bahay. Sinasabi, alagaan mo yan. Napakunot ang noo ni David. Ilan sanggol ang inalagaan mo? 6 po, pero ang 3 yon ang natira. Yung iba, kinuha rin ng may-ari. Hindi ko alam kung saan dinala. Basta sabi sa akin, bantayan mo lang. Kapag may bumisita, pinapaayos ako ng buhok. Pinipilit akong ngumiti. Para daw di halata. Napahawak si David sa kanyang sentido. Bakit hindi kayo lumapit sa pulis? Natakot po ako. May baril siya. Laging may lalaki sa gate. Saka wala po akong birth certificate. Wala ring gamit. Si Mama lang ang meron. At nasunog daw ang mga iyon sa luma naming bahay. Sinabi niyang kapag may nangyari sa kanya, tumakas ako. Saan mo nakuha ang lakas na buhatin silang 3? Tanong ni David. Hindi ko na rin alam, sir. Basta no tulog ang lalaki, kinuha ko sila. Inilagay ko sa bag na may gatas. Tapos umalis ka mo. Naglapad lang kami. Basta lumayop. Tumulo ang luha ni Mira, pero hindi siya umiyak ng malakas. Isa yung uri ng pagluha na tago, pigil at sanay na sa sakit. Pasensya na po kung nagulo ko kayo. Baka po pati kayo madamay. Wala kang dapat ipag-sorry, mariing sagot ni David. Mira, hindi normal ang pinagdaanan mo. At lalong hindi ka dapat natatakot ngayon. Hindi ako aalis. Kinabukasan, pinatawag ni David si attorney. Carla Mendez, isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan niyang legal counsel. Nang marinig ng abogada ang kwento ni Mira, hindi ito nakapagsalita agad. Kung totoo to, wika ni Attorney Mendez, posibleng may illegal adoption o child trafficking na nangyayari sa lugar nila. At kung may pirma ng ina sa kung anong dokumento, baka pinipilit nilang gawing legal ang illegal. Pwede ba nating balikan ang lugar? Tanong ni David. Wala tayong search warrant. Pero kung si Mira ay magbibigay ng affidavit, pwedeng umpisahan ang investigasyon. Pwede tayong mag-request sa CIDG o NBI. Tumango si David. Gawin na natin. Hindi pwedeng palampasin to. Samantala, sinubukan ni Miss Ami Gutierrez ng DSWD na hanapan ng record ang pagkakakilanlan ni Mira at ng mga sanggol. Ngunit walang nakalistang birth certificate. Hindi rin naka-enroll sa kahit anong paaralan si Mira ayon sa lokal na barangay sa Bulacan. Parang hindi sila umiral sa sistema, wika ni Ms. Gutierrez. Walang trace, para bang sinadya. At doon muling kinilabutan si David, ang isang bata na walang pagkakakilanlan. May bitbit na mga sanggol na tila mula sa limot at isang kwento na parang kathang-isip. Ngunit totoo. Habang pauwi, napatingin siya sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Anong klaseng lipunan ang pinalampas ang ganitong kwento? Ilan pa kayang Mira ang naroroon sa dilim? Hindi natin nakikita, hindi natin naririnig. At sa kanyang dibdib, nagsimulang mabuhay ang galit. Hindi lang para kay Mira, kundi para sa lahat ng batang tinuring na wala, ngunit dapat ay binibigyang halaga. Hindi nagtagal at tuluyan nang pinayagan lumabas ng ospital si Mira, matapos ang halos 2 linggong gamutan at obserbasyon. Ang mga sanggol bagamat patuloy pang minomonitor sa neonatal care unit, ay pinayagan namang dalawin ni Mira araw-araw. Bawat hakbang palabas ng ospital ay parang pagkilala ng lipunan na may karapatan siyang muli, makalakad, makaramdam, makatahimik. Si David naman, bagamat abala sa kanyang kumpanya, ay dumadalaw tuwing gabi. Minsan sinasadya niyang manatili sa ospital hanggang madaling araw. Ni hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero sa tuwing tinitingnan niya si Mira habang pinapatulog ang mga sanggol, may bumabalik sa kanya. Hindi lang ang mga alaala ng sariling anak na hindi niya nakasama, kundi ang damdaming matagal nang nakalimutan, ang pagkalinga. Nang tuluyang mailabas si Mira, hindi siya dinala sa DSWD shelter gaya ng karaniwang protokol. Matapos ang formal na pakikipag-usap ni David sa ahensya at sa tulong na rin ng kanyang legal team, napapayag si Ms. Amy Gutierrez nasa bahay ni David muna manirahan si Mira at ang 3 sanggol sa ilalim ng temporary care agreement. Hindi ko alam kung tama to, ani Ms. Gutierrez. Pero kung sa shelter natin sila dadalhin,
baka magkahiwa-hiwalay lang. Wala pa tayong sapat na facilities para sa kasong ganito. Kahit pansamantala lang, tugon ni David, hanggang makumpleto ang imbestigasyon. At sa gayon, isang umaga, tahimik na pumasok si Mira sa isang mundong ni minsan ay hindi niya inakalang mapapasukan ang penthouse unit ni David Monteverde sa tuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Sa harap niya, puting marmol na sahig, malalawak na bintana na tanaw ang buong syudad, malalambot na sopa at mga mamahaling painting sa dingding. Hindi siya gumalaw agad, para siyang batang ayaw lumusong sa bagong sapatos. Kung gusto mo, dito ka muna sa guest room, wika ni David habang ipinapakita ang silid. May crib doon para sa mga bata. Pwede ko ring ipaayos kung kailangan. Pasensya na po, hindi ako sanay sa ganito. Mahinang tugon ni Mira. Parang, bawal po ako dito. Walang bawal dito, sagot ni David. Ligtas ka rito, ngunit kahit ligtas na, hindi naging madali ang mga unang araw. Si Mira, bagamat matapang at matiisin, ay halatang balisa sa bagong paligid. Hindi siya marunong gumamit ng microwave. Naguguluhan siya sa remote ng TV at ang mga baso, tinidor at plato ay tinuturing niyang bagay na pwedeng masira sa isang maling galaw. Kaya mas pinili niyang maghugas ng kamay at kumain gamit ang kutsara at kamay. Isang gabi, habang si David ay nagbabasa ng dokumento sa kanyang opisina sa loob ng unit, may narinig siyang mahinang ungol mula sa silid ni Mira. Sa simula'y minaliwala niya ito, ngunit nang tumagal, narinig niyang tila may sinisigaw na pangalan. Mama, wag po, wag po. Dali-dali siyang tumayo at kumatok sa silid. Wala siyang narinig na tugon. Kaya marahan niyang pinihit ang seradura. Nakita niya si Mira, basang-basa ng pawis, nanginginig at nagsisisigaw habang natutulog. Agad niya itong nilapitan. Mira! Mira, gising! Sabay marahang yugyog sa balikat ng dalagita. Nagising ito, pawis na pawis, at agad na tumingin sa paligid na para bang takot na takot. Nasaan po ako? Bulalas niya, habol ang hininga. Nasa bahay ka ni David, ligtas ka na. Malumanay na sagot ni David habang hawak ang balikat nito. Humagulhol si Mira, pero hindi na iyon luha ng sakit lang. Luha na rin ng pagbitaw sa kinikimkim. Pasensya na po, akala ko po, babalik siya. Walang babalik, nandito kami at hindi kita pababayaan, sagot ni David, kasabay ng marahang pagyakap sa balikat niya. Kinabukasan, sa isang appointment kasama ang psychologist na si Doc Vivian Arceo, mas naipahayag ni Mira ang mga bagay na hindi niya kayang sambitin. May trauma siya, paliwanag ng doktora kay David. Hindi lang pisikal, kundi malalim na emosyonal. Hindi siya ginahasa base sa physical assessment. Pero ang prolonged psychological abuse sa isang environment kung saan ginagamit siya bilang caretaker ng mga sanggol, na posibleng mga biktima rin, ay mabigat. May sinabi siyang mga bata raw na dinadala sa bahay, tapos kinuha rin? Oo, at mukhang walang emosyonal na koneksyon sa mga taong yon. Parang makina na lang siya, kumilos, mag-alaga, manahimik. Isang araw, pinili niyang lumaban, tumakas. Paano natin siya matutulungan? Stability, routine, tiwala, at higit sa lahat, hindi siya tratuhing parang biktima lang. Bigyan siya ng normal na karanasan. Kaibigan, pagkakataon. Pagbalik sa bahay, sinubukan ni David ang mungkahi ng doktora. Kinabukasan, pinakilala niya si Mira sa ilang tauhan sa bahay. Ang kasambahay na si Aling Nena at ang driver na si Enzo. Ngunit sa hindi inaasahan, napansin ni Aling Nena na tila hindi niya gusto si Mira. Boss, paumanhin ha, pero sigurado po ba kayo sa batang yan? Wala man lang kamag-anak. 3 sanggol, siya lang kasama. Tapos dito titira? Mabigat ang pinagdaanan niya, Nena. Sana maintindihan mo. Mahinahong sagot ni David. Ang ibig ko lang sabihin, baka may tinatakbuhan yan. Baka biglang may kumatok dito. Tapos madadamay tayo. Napansin ito ni Mira. Tahimik lang siya, pero alam niyang may agam-agam sa bahay. Sa gabing iyon, habang pinapatulog niya ang 3 sanggol, umupo si David sa tabi niya. Alam mo, Mira, maraming tao ang hindi agad makakaintindi. Pero ang mahalaga, alam nating totoo ang pinanggalingan mo. At kung may hindi man makaintindi ngayon, baka bukas kapag nakita nila ang buong kwento mo, magbago rin sila.
Tahimik nang ngumiti si Mira. Hindi malawak, hindi masaya, pero sapat na upang ipakitang kahit papaano sa katahimikan ng gabi. May unti-unting paghilom. Makalipas ang ilang linggo mula nang tuluyang manirahan si Mira sa penthouse ni David, unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Lalo na't nasa tabi niya pa rin ang 3 sanggol na halos hindi niya iniwan. Sa araw-araw ay makikitang bitbit niya si Leo sa harapan gamit ang tela, habang nakasakay naman si Aya at Baby Simon sa stroller na ibinigay ni David. Kung titingnan mula sa malayo, aakalain mong isa siyang batang ina, mapagkalingap, tahimik, at may pasensya sa mamasigaw at iyak ng sanggol. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ay nandoon pa rin ang bakas ng tanong, hanggang kailan kami ligtas dito? Isang araw ng Miyerkules, habang si David ay nasa opisina at si Mira naman ay nasa play area ng gusali kasama ang mga bata, isang tawag mula sa DSWD ang gumambala sa katahimikan. Sir David, ito po si Miss Amy. Gusto ko lang po kayong i-update. Hanggang ngayon po, wala pa ring lumilitaw na kamag-anak ni Mira o ng mga sanggol. Wala pong nagrereklamo, walang nagsusumbong na nawawala sila. Parang, wala talagang naghahanap. Wala bang lumabas na kahit anong lead mula sa barangay nila? Tanong ni David, habang tinitingnan ang laptop sa harap niya. Wala po, may lumapit na isang tanod, pero ayon sa kanya, matagal na raw wala si Mira doon. Hindi rin nila kilala ang mga sanggol. Wala ring ipinag-utos na alert sa PNP. Mukhang talagang di sila nakarehistro kahit saan. Paano mo ipapaliwanag yan, Amy? Mariin ang tinig ni David. Sa totoo lang, sir, hindi to normal. Pero nangyayari na rin to sa ibang mga probinsya. Mga batang pinanganak sa mga lugar na walang midwife, walang civil registration, walang dokumento. At kung sakaling galing talaga sila sa grupo ng mga taong nagsasamantala, baka sinadyang wala talagang record para hindi matunton. Pwede ba kung tumayong guardian muna sa kanila? Sir, sa batas, hindi basta-basta. Especially kung minor si Mira at wala pa tayong formal na kasong nakasampa. Napatigil si David. So ano ngayon ang plano nyo? Ilalayo sila sa isa't isa? Technically, dapat po ilagay si Mira sa bahay ampunan para sa mga babae at ang 3 sanggol sa temporary foster homes. Hindi ako papayag. Sir, wala po tayong legal na batayan. Wala po tayong batas para sa awa, putol ni David. Hindi nyo ba nakikita ang epekto kung paghihiwalayin natin sila? Tahimik si Amy sa kabilang linya. Nang araw ding iyon, nagpatawag ng emergency legal consultation si David, kasama ang kanyang abogadang si Carla Mendez. Sa conference room ng opisina, inilahad niya ang buong sitwasyon. Carla, gusto kong malaman kung may paraan para mapanatili ko silang magkakasama. Sir, sa kasalukuyang estado, pwede kayong mag-apply for temporary custody bilang foster guardian. Pero kailangan ng affidavit mula kay Mira at report mula sa DSWD. Ang problema, wala silang birth certificate. Hindi nating alam kung anong pangalan ang ilalagay sa dokumento. Hindi ba pwedeng magpa-DNA test para mapatunayan kung may biological relation si Mira sa kahit isa sa mga sanggol? Pwede po. Pero kung si Mira mismo ang nagsabing hindi siya ang ina, baka hindi na rin lumusot yon bilang patayan ng guardianship. Kailangan natin ng bagong approach. Samantala, sa bahay, napansin ni Mira ang kakaibang tensyon. Si Aling Nena, na dating tahimik lang, ay nagsimula ng magsalita sa ibang kasambahay tungkol sa pagkakakilanlan ni Mira. Abay, baka isang araw, pulis na ang kumatok dito. Dinala ni Sir kung sino-sino, mga batang pinulot lang sa kalsada. Narinig ni Mira iyon habang nagpapainom siya ng gatas kay Baby Simon. Hindi siya umimik, pero humigpit ang hawak niya sa bote ng gatas. Gusto niyang magsalita, pero hindi niya alam kung kanino. At mas lalong ayaw niyang ipaalam kay David. Ayaw niyang mukhang pabigat. Ngunit si David, kahit hindi ito sinabi ni Mira, ay may pakiramdam. Kaya kinausap niya si Enzo. Enzo, bantayan mong mabuti ang dalaw at alis ni Mira. Hindi para pigilan siya, kundi para siguraduhin ligtas siya. Hindi ko gusto ang mga usap-usapan sa bahay. Boss, mukhang may galit talaga si Aling Nena. Parang may pinaguhugutan. Malamang, pero hindi si Mira ang problema. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Isang gabi,
May dumating na tanod mula sa barangay ng Tagig. Sir, may report po kasi na may di kilalang mga bata sa unit nyo. Baka raw kaso ng illegal custody. Nagalit si David. Ako po si David Monteverde. Kung may reklamo kayo, idiretso nyo na sa abogado ko. Ang mga batang yan ay ligtas. May proper supervision at walang sinasaktan. Kung may problema kayo, pumunta kayo sa korte. Kinabukasan, nagsampa ng protective custody request si David sa korte sa tulong ni Attorney Carla. Ilang araw lang ang lumipas at sa kabila ng kakulangan sa dokumento, pinayagan ng hukom ang temporary guardianship sa ilalim ng exceptional humanitarian grounds. Sa bahay, kinarga ni Mira si Leo habang binabasa ni David ang desisyon. Ibig sabihin po ba, pwede kaming manatili rito? Tumango si David. Oo, Mira, hanggat ako ang humihinga, walang kukuha sa inyo. At sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap ni Mira si David. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pasasalamat lang, kundi dahil may isang sandali siyang naging sigurado. Sa wakas, may taong lumalaban para sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, matapos maaprubahan ang temporary guardianship ni David para kina Mira at ng 3 sanggol, nagsimulang magbago ang takbo ng araw-araw sa loob ng penthouse. Hindi na ito katulad ng dati, hindi na tahimik, hindi na malamig. Sa halip, umaga pa lang ay maririnig na ang mga iyak, hagikhikan at yapak ng maliliit na paa at kamay. Sa gitna ng modernong interior ng unit, ay nagkalat na ang mga laruan, lampin at baby bottle. At sa gitna ng kaguluhan na ito ay si Mira. Laging gising ng maaga, abalang-abala, ngunit hindi kailanman nagrereklamo. Hindi pa rin sanay si Mira sa ginhawa. Kahit ilang beses nang pinipilit ni David na ipagamit sa kanya ang washing machine, mas gusto pa rin itong maglaba gamit ang kamay. Mas madali po akong makakapagbantay habang naglalaba, paliwanag niya minsan. Hindi rin siya sanay sa aircon, kaya mas gusto niyang nakabukas lang ang mga bintana tuwing gabi at tuwing oras ng kainan. Kahit may kasamang kasambahay, siya pa rin ang kumukuha ng pagkain para sa mga sanggol, isa-isa, may sariling tasa't kutsarita. Hindi mo kailangang gawin lahat yan, sabi ni David minsan habang pinagmamasdan siyang sabay-sabay na pinapakain si Leo at Aya habang may kargang si Baby Simon. Sanay na po akong ganito. Baka kung hindi ko po ito gawin, isipin ng mga bata na hindi ko na sila mahal. Mahina, ngunit matatag ang tinig ni Mira. Sa tuwing napapansin ni David kung gaano kahigpit ang pagkakapit ni Mira sa kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga, mas lalong lumilinaw sa kanya na si Mira ay hindi ordinaryong dalagita. Kahit wala siyang anak, hindi niya kailanmang nakita sa alinmang ina o yaya ang ganoong klase ng pag-aaruga. Tahimik, disiplinado, puno ng malasakit, ngunit may kalakip na lungkot na hindi maipaliwanag. Sa kabila ng kanyang determinasyon, hindi rin maikakaila ang ilang limitasyon ni Mira. Isang beses, nahulog ang isang bote ng gatas habang nagmamadali siya sa kusina. Napaupo siya sa sahig, nanginginig, tila natulala. Mira, tawag ni David sabay lapit. Pasensya na po, nanginginig ang boses ng dalagita. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Umupo si David sa tabi niya at marahang pinulot ang bote. Wala kang kailangang ikatakot. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Hindi ako galit. Tinuturuan po kasi kami noon na kapag may nabasag, lagot ka. Bulong ni Mira. Hindi makatingin ng diretsyo. Saan ka ba talaga lumaki? Ganito ba palagi ang trato sa inyo? Tanong ni David. Ramdam ang bigat ng kanyang tinig. Simula po nung mamatay si Mama, wala nang nagturo kung paano maging normal. Ako na lang po ang natutong mag-survive. Sa gabing iyon, hindi makatulog si David. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya mapapaluwag ang buhay ni Mira. Kaya kinaumagahan, kinausap niya ang isang childhood friend at social entrepreneur na si Teresa Del Rosario, isang tagapagtatag ng NGO para sa kabataan at kababaihang biktima ng pang-aabuso. Teresa, kailangan ko ng tulong mo. May isang batang babae dito, si Mira. Matindi ang pinagdaanan niya. Gusto kong mabigyan siya ng pagkakataong matutong muli sa tamang paraan. Nagkita sila sa isang kafe malapit sa gusali. Ipinakita ni David ang ilang larawan ni Mira kasama ang mga sanggol at ikinuwento ang mga pinagdaanan nito. David, wika ni Teresa, ang bata ay pwedeng mabuhay mula sa trauma.
Pero hindi siya uunlad kung palagi siyang nakakulong sa papel ng pagiging tagapangalaga. Kailangan niyang malaman na may sarili rin siyang buhay. Pero ayaw niyang iwan ang mga bata. Para sa kanya, sila na ang mundo niya. Hindi kailangang iwan, pero kailangan niyang maintindihan na pwede siyang magmahal habang inaasikaso rin ang sarili niya. Pag-uwi ni David, kinausap niya si Mira habang pinapatulog ang mga bata. Mira, gusto kitang ipakilala sa isang tao, si Ate Teresa. Nagpapatakbo siya ng center para sa mga batang babae tulad mo. Doon, pwede kang matuto, basic education, life skills. Pwede ka pa ring umuwi araw-araw. Gusto mo ba? Nag-aalanan si Mira. Hindi po ako marunong sa school. Baka po hindi nila ako maintindihan. Hindi ka nila huhusgahan. Basta gusto mo matuto, may lugar ka ron. Sa sumunod na linggo, sinamahan ni David si Mira sa unang araw niya sa center. Nakasuot siya ng simpleng blouse at paldang maayos. Bigay ni Teresa. Habang pinakikilala sa mga staff, tahimik lang si Mira. Ngunit nang dumaan sila sa isang playroom na may kasamang mga batang babae, bigla siyang napahinto. May isa sa mga bata ang milapitan siya. Ate, ikaw yung nasa picture kanina. Ang ganda mo po sa damit na yan. Napangiti si Mira, isang ngiti na totoo, hindi pilit, hindi tago. Habang pauwi sila ni David, tinanong niya ito, gusto mo bang bumalik bukas? Opo, maikling sagot ng dalagita. Unti-unting umikot ang mundo ni Mira. Isang araw, habang nagsusulat ng pangalan niya sa isang maliit na papel sa ilalim ng guidance ng isang volunteer tutor, tinanong siya, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, anong gusto mong maging balang araw? Gusto ko pong maging nurse para makatulong sa mga baby na gaya nila Leo, Aya at Simon. Para kapag may katulad ko, hindi na sila mag-isa. Sa bahay, si David ay abalang nagsusuri ng mga plano para sa expansion ng kanyang kumpanya. Ngunit sa kanyang bagong schedule, laging may nakareserbang oras sa hapon. Oras para kay Mira at para sa 3 sanggol na ngayon ay tila bahagi na ng kanyang tahanan. At higit pa roon, bahagi na ng kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumilinaw kay David ang isang katotohanan. Hindi siya ang nagligtas kay Mira at sa mga sanggol, sila ang bumuhay sa kanya muli. Lumipas ang mga araw na tila nagiging regular na ang takbo ng buhay para kina Mira David. At ang 3 sanggol, sa umaga, inihahatid ni David si Mira sa learning center bago siya dumiretso sa opisina. Sa hapon naman, sinusundo niya ito at sa gabi ay sabay silang kumakain sa dining area. Isang simpleng ritual na unti-unti nang nagkakaroon ng kahulugan para sa dalawa. Pero sa likod ng katahimikan niyon, may mga bagay na hindi pa rin lumilitaw sa ibabaw. Isang hapon, habang inaasikaso ni Mira ang mga bata, napansin ni David ang tila paglihis ng kilos ni Mira habang itinatabi ang kumot ni Simon. Sa unang tingin, parang karaniwan lang. Ngunit nang lapitan niya ito, may bahagyang pagkislap sa balat ni Mira na agad niyang ikinabahala. Humawi siya ng kaunti sa balikat ng dalagita at napansin ang lumang pilat, malalim at hindi basta gasgas. Mira, anong nangyari sa iyo rito? Tanong ni David, marahang itinataas ang manggas ng kanyang damit. Napapikit si Mira. Matagal na yan, di na po masakit. Sagot niya, mababa ang boses. Paano mo nakuha to? Muling tanong ni David, mas malumanay na. Sa bodega. Yung maliit na kwarto sa likod ng bahay nung amo namin dati. Minsan po, pag nagkamali ako, kinukulong ako ron. Walang ilaw, madilim. Minsan may daga. Napilayan po ako nang madulas ako sa sahig. Napahawak si David sa sentido. Hindi siya makapaniwala na ang payapang bata sa kanyang harapan ay may dalang kasaysayang higit pa sa simpleng paghihirap. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Mira, ilang beses ka kinulong? Hindi ko na po mabilang. Basta, pag may bisita na darating at hindi nila gusto ang ayos ko, pinapapasok nila ako ron. Bisita? Anong klaseng bisita? Parang may mga dayuhan. Minsan may babaeng pulang buhok. Minsan may matandang lalaki. Madalas po, may kasamang sanggol na dinadala sa amin, tapos ilang araw lang, kukunin din.
Ang sinabi ni Mira ay tila mga puzzle piece ng isang mas malawak na larawang hindi pa buo. Kinilabutan si David habang binubuo sa isip ang mga posibilidad. Nang gabing iyon, kinausap ni David si Dr. Vivian Arceo, ang psychologist na minsang tumulong sa kaso ni Mira. Dok, may mga bagong sinabi si Mira. May mga pilat sa katawan niya na galing daw sa pagkakakulong. Sinasabi niyang may mga sanggol na dinadala at kinukuha at may mga bisitang mukhang banyaga, lalo kung kinikilabutan sa posibleng sindikato na sangkot dito. Kung ganun nga David, hindi ito simpleng kaso ng pang-aabuso. Posibleng may human trafficking o illegal adoption scheme. Galing sa probinsya, ilalabas sa lungsod, tapos papalitan ng mga pangalan. Paano natin mapapatunayan? Tanong ni David. Wala tayong ebidensya ngayon, kundi mga alaala ni Mira. Pero kung may pagkakataon na mai-reconstruct ang memorya niya sa tulong ng therapy at masinsinang counseling, baka matukoy natin kung sino ang mga taong nasa likod nito. Pwede ba siyang humarap sa authorities? Hindi pa. Masyado pang sariwa. Pero may paraan para mapalalim ang testimonya niya habang hindi siya pinipilit. Kasunod ng usapan nila, nagdesisyon si David na pasimulan ang regular psychological sessions kay Mira. Hindi lang para sa kapakanan ng kaso, kundi para na rin sa personal na paghilom nito. Sa loob ng ilang linggo, si Mira ay nagkwento pa ng ilang bahagi ng kanyang karanasan. Isa sa mga ito ay tungkol kay Kuya Greg, ang lalaking laging may suot na baseball cap at tila utusan ng lalaking amo ng kanyang ina. Si Kuya Greg daw ang madalas magdala ng mga sanggol, minsan 2 beses sa isang linggo. Lagi siyang may dalang maliit na bag at may listahan. Hindi ko po alam kung ano yon, pero isang beses po nakita ko ang isang papel na may mga larawan ng sanggol at parang pangalan nila. May presyo rin. Presyo? Tanong ng therapist. Opo, pero parang code. Gaya ng Amber 150K o Jacob 200K. Hindi ko po alam kung totoo, pero nung kinuha si Jacob, lumabas si Kuya Greg na masaya. May hawak na sobre. Sa unang pagkakataon, napuno ng kaba ang buong silid. Isang batang babae ang nagpapatotoo, ngunit kung pagbabasehan ay tila higit pa ito sa saksi. Parang isa siyang silent whistleblower ng isang sindikato. Sa panig ni David, lalo siyang naging determinado. Sa parehong linggo, nagpatulong siya sa isang kilalang investigative journalist na si Janelle Rivas, isang respetadong pangalan sa larangan ng human rights reporting. Janelle, ani David sa isang coffee shop sa Makati. May kwento akong gustong ilabas. Hindi ito simpleng istorya. Isa itong sistema at ang saksi. Isang batang babae na halos hindi marunong gumasa, pero nakita ang lahat. David, sagot ni Janelle, kung totoo to, kailangan nating magsimula sa tahimik na investigasyon. Kailangan ko ng pangalugar, pangalan, kahit plaka ng sasakyan, at higit sa lahat, proteksyon para sa bata. Wala siyang birth certificate, wala siyang ID, parang hindi siya umiral, Janelle. Pero buhay siya, nandito siya. May 3 sanggol siyang pinapalaki, hindi man niya anak, pero tinuring niyang sa kanya. Tinapik ni Janelle ang kanyang notebook. Bibigyan natin to ng boses, pero unahin natin ang seguridad niyo. Pag-uwi ni David, nadatnan niya si Mira sa may bintana, buhat-buhat si Leo habang pinapakain si Aya ng durog na saging. Pagod ka na ba? Tanong niya. Hindi po, sagot ni Mira. Masaya po ako kapag kasama ko sila. Mira, may mga bagay ka nang sinabi kanina. Mahalagang impormasyon yun. Pwede bang ipagpatuloy natin ang ganong mga usapan? Hindi kita pipilitin, pero gusto kong mapanagot ang mga taong nanakit sa inyo. Kung makakatulong po sa iba, kahit po masakit, kakayanin ko. At sa sagot na iyon, nakita ni David ang mga mata ni Mira. Hindi na mata ng batang takot, kundi mata ng isang batang nakaligtas at handang lumaban para sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Dumating ang tag-ulan sa lungsod. Kasabay ng pagbagsak ng ulan sa mga bintana ng penthouse ni David ang tila pagbagsak ng tahimik na tensyon sa kanilang tahanan. Sa kabila ng unti-unting pagbibukas ni Mira tungkol sa kanyang nakaraan, sa puso ni David ay may mabigat na pakiramdam na may paparating. Hindi ulan, kundi tanganib.
Sa mga sumunod na araw, dumalas ang mga pagbisita ni Janelle Rivas, ang mamamahayag na tumutulong kay David sa tahimik na investigasyon tungkol sa kaso ni Mira. Ipinasa niya kay David ang ilang impormasyon na nakuha mula sa anonymous sources, mga ulat tungkol sa posibleng sindikato sa Batangas at mga ulat ng mga lost birth records sa ilang health centers. David, sinimulan ko nang itrack ang galaw ng mga taong pinangalanan ni Mira. Wika ni Janelle habang hawak ang isang brown envelope. May isang posibleng pangalan, Gregorio Malari. Ayon sa isang dating kasambahay ng isang pamilya sa Batangas, siya raw ang madalas na kumukuha ng mga sanggol para sa adoption. Pero wala siyang opisyal na record. Parang multo. Pwede bang ipasok yan sa report? Tanong ni David habang tinitingnan ang dokumento. Hindi pa. Kulang tayo sa ebidensya. Pero may paraan para ituloy to. Kailangan natin ang mismong salaysay ni Mira. Lalo na kung mababanggit niya ang lugar, mga mukha, mga kilos ng mga taong ito. Nag-aalangan si David. Hindi pa siya ganap na handa. Ayoko siyang pilitin. Kailangan nating mag-ingat. Babala ni Janelle. Kapag naramdaman nilang may nag-iimbestiga, pwede silang umatake o tumakas. At tila kinumpirma ng pagkakataon ang pangamba ni Janelle. Ilang araw lang ang lumipas, may natanggap na sulat si David. Walang return address, walang lagda. Isang simpleng papel na katiklop ng maayos. Pagbukas niya, iisa lang ang nakasulat sa masidhing sulat kamay. Itigil mo ang pakikialam mo kung ayaw mong madamay ang bata. Agad niyang tinawagan si Enzo, double security. Ayoko nang may makalapit kay Mira at tiyakin mong hindi siya mag-isa kailanman. Opo boss, ipaglalaban natin sila, sagot ng matagal ng driver. Maging si Mira ay napansin ang pagbabago, lalo na noong pinagbawalan siyang lumabas ng walang kasamang bodyguard. Kuya Enzo, bakit po may sumusunod sa akin kahit sa learning center? Protocol lang yan. Mas maayos na yung sigurado tayo sa seguridad mo. Tugon ni Enzo. Ngunit hindi siya tumingin ng direkta sa dalagita. Isang gabi kinausap siya ni David habang nakaupo sa dining area. Mira, may mga taong ayaw na mapag-usapan. Yung nafaraan mo. May natanggap akong sulat. Pero huwag kang natakot. Walang makakakuha sa'yo. Hindi habang ako ang kasama mo. Tumingin si Mira sa kanya. Seryoso. Ako po ang nagdala ng gulo. Kung gusto niyo pong umalis na lang ako. Hindi. Mariing sagot ni David. Hindi ka gulo. Ikaw ang katotohanan. At hindi ko hahayaang matakot ka muli. Napayo ko si Mira. Salamat po. Pero sana po, kung may mangyari, alagaan niyo po sila. Leo, Aya at Simon. No. Tayong dalawa ang mag-aalaga sa kanila. Habang kinukugol nila ang mga araw sa ilalim ng mas mataas na seguridad, nagkaroon ng pagkakataon si Mira na manood ng isang feature report sa elebisyon, isang documentary tungkol sa mga nawawalang bata sa probinsya. Sa huling bahagi ng palabas, isang babae ang humarap sa kamera, umiiyak. Ang anak ko, si Leo, ipinananak ko sa ospital sa Lemery. Pero sabi nila, namatay. Wala man lang akong bangkay na nakita. Naniniwala akong buhay siya. Biglang tumayo si Mira mula sa sofa. Peka po, yan po yung batang hawak ko dati. Bago po ako tumakas. Tanda ko po yan. Yung bata, may nunal sa tagiliran. Sigurado ka? Tanong ni David, lumapit agad sa TV. Opo, hindi ko po alam ang pangalan niya dati. Pero siya po yun. Siya po yung tinawag na Leo ng isang lalaki. Kinabukasan, tinawagan ni David ang contact ni Janelle. Napag-alaman nilang ang babae sa dokumentary ay si Rowena Ignacio, isang dating OFW na bumalik sa Pilipinas matapos mabalitaan na hindi natuloy ang pagpapalibing sa kanyang anak. Ngunit hindi siya pinayagang mag-imbestiga noon. Sinabihan siyang may certificate of death na at na-cremate na ang bangkay. Nakiusap si David sa kanyang abogado. Carla, gusto ko ng DNA test. Kung totoo ang sinasabi ni Mira, baka yung isa sa 3 sanggol, si Leo yun, baka anak ni Rowena. May risk ito, David. Kapag napatunayan anak ni Rowena, pwede siyang bawiin. Alam ni David ang ibig sabihin noon. Kapag napatunayang hindi sila legal na guardian, ang DSWD ang magdedesisyon kung sino ang karapat-dapat mag-alaga sa bata. Ngunit para kay David, hindi iyon ang mahalaga. Gusto niyang malaman ang katotohanan.
Sa tulong ni Janelle, isinagawa ang pagsusuri. Si Rowena ay sinamahan nila ni Mira sa ospital para sa proseso. Tahimik lang si Mira habang pinagmamasdan ang ina na hindi niya kilala, ngunit alam niyang pinagdadaanan ang sakit, na minsan ay siya ring ininda. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang resulta. Si Leo, ang pinakamatanda sa 3 sanggol, ay anak ni Rowena Ignacio. Umiiyak si Rowena habang hawak ang kopya ng resulta. "Anak ko, buhay ang anak ko." Hindi alam ni Mira kung ano ang mararamdaman. Si Leo, na halos 3 buwan na niyang inaaruga, na parang tunay na anak, hindi pala talaga para sa kanya. "Salamat po," wika ni Rowena kay Mira. "Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na siya nakita." Tahimik si Mira, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng dibdib. "Pwede ko po ba siyang yakapin bago niyo siya kunin?" Umiling si Rowena. "Hindi ko siya kukunin. Hindi pa ako handang maging ina. Pero gusto ko siyang makilala habang kasama ka. Sana hayaan mo akong bumisita, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang tunay niyang ina." Tumulo ang luha ni Mira. Sa loob ng katahimikan, nagbukas ang isa pang pintuan, isang ina na nawalan, isang dalagitang natagpuan, at isang milyonaryong lalaking piniling manatili sa gitna ng mga alaala ng iba. At sa kanilang pag-uusap na iyon, may nabuo, hindi lang pagkakakilanlan, kundi pagkakaunawaan. Dahil sa gitna ng lahat ng alinlangan, minsan ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa kahit anong pangarap. Mula nang makumpirma sa DNA test na si Leo ay anak nga ni Rowena Ignacio, parang unti-unting natuklasan ni Mira ang isang bagong anyo ng sakit, ang masayang pagkakawalay. Hindi ito tulad ng dating takot na may kukuha sa mga sanggol na walang paalam. Ngayon, alam niyang ang paglalayo ay may dahilan, may koneksyon, may kasaysayan. Pero kahit anong lakas ang ipakita ni Mira sa harap ng iba, pagdating ng gabi, ramdam ni David ang bigat sa mga mata niya. Hindi siya umiiyak, pero mahigpit ang pagkakayakap niya kay Leo habang pinapatulog ito. Parang sinisikap niyang iukit sa kanyang balat ang huling mga sandali ng pagkakakalapit nila. Alam niyan sa darating na panahon, maaaring mapunta na si Leo sa kanyang tunay na ina. Isang gabi habang nakaupo sila ni David sa may veranda ng penthouse, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Nagtanong si Mira nang walang patumpik-tumpik. "Sir David, kapag kinuha na po si Leo, mabubuo na po ba ang pamilya nila?" "Posibleng oo," tugon niya. "Pero hindi ibig sabihin noon, mawawala ka na rin sa kanya." "Pero di na po siya lalapit sa akin gaya ng dati. Hindi na po ako ang una niyang hahanapin pag umiiyak siya. Hindi na po ako ang kakarga." "Pero ikaw pa rin ang naging dahilan kung bakit siya nabuhay, Mira," sagot ni David. "At kahit hindi mo siya anak sa dugo, hindi mabubura ng kahit sinong papel ang koneksyon yung dalawa." Saglit na katahimikan. Huminga ng malalim si Mira. "Gusto ko po siyang alagaan hanggang sa huli, kahit sa gilid lang." "Hindi po ako lalaban, gusto ko lang pong mapanood siyang lumaki." Napangiti si David. "Sigurado akong mapapalapit pa rin siya sa'yo. May mga bagay kasi na hindi nabubura kahit gaano katagal. Isa na roon ang alaala ng unang yakap." Nang sumunod na araw, pinili ni Rowena na bumisita muli, hindi upang kunin si Leo, kundi upang magpakilala sa kanyang anak, bilang isang kaibigan. May bitbit siyang maliit na laruan, isang kahoy na truck na siya mismo ang nagpintura. Nakaupo sila sa play area ng penthouse, habang si Mira ay nasa gilid lamang, nagmamasid. "Ang galing mo mag-alaga, Mira," sabi ni Rowena habang pinapanood si Leo na sumusubok tumayo. "Hindi ko po talaga alam ang ginagawa ko noon. Basta po ang alam ko lang, ayokong may mawala ulit." "May anak ka na ba?" tanong ni Rowena. Umiling si Mira. "Hindi po, pero parang ganun na rin sila." Lumapit si Rowena sa kanya, hawak-hawak ang kamay ni Leo. "Pwede ba kitang yayain? Hindi bilang kaagaw, kundi kasama. Gusto kong malaman mo lahat tungkol sa akin. At gusto ko ring marinig ang kwento mo. Buo." At doon sa di inaasahang samahan ng 2 babaeng parehong nasugatan sa buhay, nagsimula ang unti-unting pagkakaunawaan. Naging bukas ang dalawa sa mga plano para sa kinabukasan ni Leo. Na habang lumalaki ito, pareho nilang gabayan mula sa magkaibang panig ng buhay nito. Samantala, si David ay patuloy pa rin sa paghahanap ng mas malalim na katotohanan.
nakatanggap siya ng lihim na mensahe mula kay Janelle. David, may bagong lead. May local barangay health worker mula sa Batangas na gustong makipagkita. Ayon sa kanya, dati siyang inuutusan na magtago ng mga birth certificate ng mga batang ipinapanganak sa mga community center pero hindi narerehistro. Kapalit daw ng malaking pera, nilalagay sa private files ang mga pangalan at binadago kapag naibenta na ang bata. Anong pangalan niya? Tanong ni David. Hindi siya pwedeng lumantad pa sa ngayon. Pero may sinagot siyang tanong sa isang questionnaire base sa mga kwento ni Mira. Lahat tumugma. Ibig sabihin, tama ang mga detalye ni Mira. Hindi imahinasyon lang ang mga sanggol. Totoo sila. At isa na si Leo sa kanila. Oo, at malamang hindi lang siya. Ang dalawang sanggol pa na kasama nila, posibleng may kwento rin. Nabigla si David, si Aya at Simon. Pwede tayong humingi ng tulong sa DNA database para sa mga missing child cases. Baka may makakonekta. Habang iniisip ito ni David, naalala niya ang sinabi ni Mira noon na ang iba pang sanggol ay mabilis na dinadala at kinukuha. Kung si Leo ay may nanay na naghahanap sa kanya, paano pa kaya ang iba? Muli niyang kinausap si Mira. Mira, gusto mong malaman kung may naghahanap din kina Aya at Simon? Tumango ang dalagita, mabigat ang mata. Opo, pero natatakot din po ako. Baka mawala rin sila sa akin. Hindi mawawala ang pagmamahal mo, kahit sino pang dumating. Pumayag si Mira sa test. Ilang linggo ang lumipas, at habang hinihintay ang resulta, patuloy ang investigasyon sa ilalim ng katahimikan. Hindi pa rin inilalabas sa media ang buong istorya. Ayaw ni David na maunang mabulabog ang sistema bago maayos ang proteksyon sa mga bata. Sa isang maulang araw, dumating si Janelle dala ang mga resulta. David, may match si Aya. Napatingin si Mira. Sino po? Iisang nanay sa Cavite. Ang pangalan niya ay Lorraine. Nawalan siya ng anak sa ospital. Sinabi raw na stillbirth, pero may litrato siya ng anak niya bago ito ibalot. May kaparehong nunal si Aya sa ilalim ng kaliwang tenga. Halos natulala si Mira. Lumingon siya kay David. Pwede ko pa rin po ba silang kargahin? Lumapit si David at niyakap siya. Habang andito sila, habang kaya mo, oo. Hindi ka lang tagapag-alaga, Mira. Isa kang tagatagligtas. At sa mga sumunod na araw, isa-isang bumubuo ng katotohanan ang mga piraso ng sanggol, alaala at puso. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mira, isang dalagitang pinilit maging ina, ngayon ay nagiging tagapagtanggol ng mga buhay na minsang gustong itago ng mundo. Ang balita tungkol sa pagkakakilanlan ni Leo at ng sanggol na si Aya ay unti-unting kumalat sa mas malawak na bilog. Bagamat hindi pa inilalantad sa publiko ang buong detalye ng investigasyon, ang bawat piraso ng katotohanang kanilang natutuklasan ay parang sunod-sunod na alon na hindi na mapipigilan. Sa bawat batang muling natutukoy, sa bawat inang muling nabibigyan ng pag-asa, lalong lumalalim ang paninindigan ni David na kailangang lumaban. Hindi lang para kay Mira at sa mga sanggol, kundi para sa lahat ng mga batang ginawang kalakal. Hindi na rin sapat ang tahimik na suporta sa likod ng mga pader ng kanyang bahay. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon si David na lumantad sa isang committee hearing sa Senado na tumatalakay sa mga kaso ng human trafficking at child exploitation. Iminungkahi ito ni Janelle at ng legal team niya sapagkat kailangan ng isang credible at kilalang testigo upang simulan ang pagbubukas ng mga archive ng mga local government health records na matagal nang pinagdududahan. Sa harap ng mga senador, ilang miyembro ng media at ilang opisyal ng DSWD at PNP, tumayo si David Monteverde, kilalang negosyante, hindi politiko, hindi aktivista. Ngunit sa araw na iyon, naging tinig ng mga tahimik. Hinihiling ko sa inyo, wika ni David habang nakatingin sa panel, na hindi lang pakinggan ang kwento ng isang batang babae na buong buhay ay tinuring na walang halaga ng lipunan, kundi kumilos para sa mga tulad niyang hindi na kayang sumigaw. Sa ngalan ni Mira at ng daan-daang sanggol na maaaring nawala sa kanilang mga ina, humihiling po ako ng pagbubukas ng investigasyon, ng access sa mga birth records at ng batas na magbibigay ng agarang proteksyon sa mga bata kahit wala pa silang dokumento o ID.
Tahimik ang buong bulwagan sa mga sumunod na minuto. Ngunit ang katahimikan ay hindi dahil sa pagtanggi, kundi sa bigat ng katotohanang ipinahayag ng isang taong hindi kailanman inaasahang lalapit sa usaping ganito. Ang mga senador, bagamat may kanya-kanyang agenda, ay napilitang pakinggan ang sinseridad sa boses ni David. Kinabukasan, laman ng mga balita ang kanyang pagharap. David Monteverde, nagsalita para sa mga batang nawawala. Real estate tycoon, humarap sa Senado para sa human trafficking victims. At sa social media, umusbong ang isang hashtag, Laban ni Mira. Habang ang bansa ay unti-unting naabot ng boses nila, sa bahay, isang mas personal na laban ang nagaganap. Dumami ang gustong mag-ampon sa mga sanggol nang mabalitaan ng publiko ang istorya. Maraming pamilyang may kakayahan ang nagpadala ng sulat sa DSWD, nag-aalok ng tahanan at kinabukasan sa mga bata. Isa sa mga sulat ay binasa ni Miss Amy Gutierrez kay David at Mira habang nasa sala sila. May pamilyang kilala sa Cebu, doktor ang mag-asawa. Gusto raw nilang ampunin si Simon. Kayang-kaya raw nilang alagaan at willing sila sa long process. Tahimik si Mira habang hinahaplos ang buhok ni Simon na natutulog sa kanyang kandungan. Tumingin siya kay David. Gusto ko pong mapunta sila sa magandang tahanan, pero hindi pa po ba sapat na tahanan to para sa kanila? Mira, wika ni Miss Amy, hindi kami nagmamadali, pero gusto namin malaman ang saloobin mo. Bilang tumatayong tagapag-alaga, ang boses mo ay may bigat. Hinawakan ni David ang balikat ni Mira. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero gusto ko ring malaman, nakikita mo ba ang sarili mong nananatili sa kanila? Habang lumalaki sila? Umiling si Mira, hindi dahil sa pagtanggi, kundi sa lungkot. Gusto ko pong manatili, pero alam ko pong darating ang araw na baka kailangan nila ng higit pa kaysa sa kaya kong ibigay. Gusto ko lang pong siguraduhin na kung aalis sila, hindi sila iiyak sa gabi gaya ng dati. Gusto kong ihatid sila sa tahanan na hindi lang magbibigay ng gatas, kundi ng yakap. Doon nagsimulang magbukas si David sa ideyang mas malaki pa ang papel na kaya niyang gampanan. Hindi lang siya pansamantalang tagapagtaguyod ni Mira at ng mga bata. Isa siyang taong maaaring magdesisyon na buong-buo na hindi na lang maging tagapagligtas, kundi ama. Hindi sa tradisyonal na paraan, kundi sa masalimuot na landas ng pagpili. Ilang linggo ang lumipas at si David ay nagdesisyon na ipaligal ang kanyang guardianship sa tulong ng kanyang abogado. Nagsampa siya ng petisyon para sa legal guardianship kay Mira at kay Simon dahil si Aya ay kinukonekta pa sa ina nitong si Lorraine at si Leo ay piniling manatili kay Mira sa tulong ni Rowena. Hindi kita inaampon, Mira, sabi ni David isang gabi habang nasa veranda sila. Pero gusto kong maging legal ang pananatili mo sa akin, para sa iyo, para sa mga batang ito, para kapag may nangyaring masama sa akin, alam mong hindi ka iiwan ng batas. Hindi po ba komplikado? Tanong ni Mira. Baka sabihin ng iba, ginagamit niyo lang ako. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila kung ano ka sa akin, wika ni David. Ang mahalaga, alam natin na pamilya tayo at ayoko nang matulad sa dati na pinabayaan kong mawala ang anak ko. Ngayon, may pagkakataon ako ulit at hindi ko ito sasayangin. Ilang araw matapos ang pagsasampa ng petisyon, pinayagan ng korte ang legal guardianship ni David kay Mira at kay Simon. Sa mata ng batas, isa na siyang legal guardian, ngunit sa mata ng puso, matagal na siyang ama. At sa kabila ng lahat ng kaguluhan sa labas, media, social workers at mga ulat ng investigasyon, sa loob ng tahanang iyon ay may isang simpleng sandali. Si Mira, nakangiti habang binabasa ng malakas ang pangalan ni Simon mula sa aklat pangbata. Si David, na tahimik na pinagmamasdan sila mula sa sofa, at sa labas ng bintana, ang unang sinag ng araw matapos ang mahaba at madilim na ulan, tahimik ang umagang iyon. Wala ang karaniwang halakakan ng mga sanggol, ni ang maagang yabag ni Mira sa kusina. Ang penthouse ay tila huminto sa paggalaw. Isang kakaibang antas ng kapayapaan ang bumalot sa bawat sulok. Nakaupo si David sa veranda, hawak ang tasa ng kape, nakamasid sa kalangitan na may bahagyang ulap. Sa kanyang tabi, naroon si Mira, nakatapis ng kardigan, hawak ang isang maliit na larawan,
larawan ng kanyang ina. Hindi ko na siya maalala ng buo, wika ni Mira. Pero natatandaan ko yung boses niya, malambing, at yung paraan ng haplos niya kapag may lagnat ako. Parang laging sinasabi ng talad niya na andito lang ako. Tahimik lang si David. Alam niyang hindi niya kailangang magsalita. May mga sandaling sapat na ang presensya upang makinig. Ilang taon na raw po ako. Sa tingin ninyo, tanong ni Mira, pilit na tumatawa. Wala naman po akong birth certificate. Minsan iniisip ko, baka hindi pa talaga ako legal na tao. Hindi ka kailanman naging mas kaunti, sagot ni David. Kahit walang papel, malinaw sa mata ng Diyos at ng lahat ng nakasaksi sa buhay mo, tao kang may kwento, may halaga. Nagbukas ng pinto si Enzo, may daladalang folder. Boss, may lalaking nagbunta sa gate. Hinahanap po si Mira. May bitbit siyang mga lumang dokumento. Sabi niya, tatay raw siya. Agad na nanlamig ang katawan ni Mira. Ang mga daliri niyang kanina'y hawak ang tasa ng gatas ay biglang nanigas. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumingin lang siya kay David. Halatang nagtatanong ng, totoo ba ito? O panibagong pananakot? Hindi natin kailangang harapin siya kung ayaw mo, wika ni David. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, nariyan lang ako. Tumango si Mira, marahan. Gusto ko pong malaman. Pero sana po kayo ang unang kumausap. Ilang minuto lang ang lumipas. Dinala ni Enzo ang lalaki sa study room ni David. May edad na ito. Mga 48, may bakas ng pagkabilad sa araw, payat ngunit may tikas. Ang suot nito'y simpleng polo at kupas na pantalon. Nang makita ni David, agad nitong tinanggal ang sombrero. Magandang hapon po, ako po si Ernesto. Galing po akong Oman. OFW po ako ng 14 na taon. Nabalitaan ko po mula sa kapitbahay namin si Aling Rosa. Nabuhay pa raw po ang anak ko. Si Mira? Tanong ni David, malamig ngunit maingat. Opo, siya po ang anak ko kay Alma. Ang nanay niya, akala ko wala na sila. Noong namatay ang asawa ko sa Oman, saka lang ako nakabalik. Pero wala na po sila sa dating bahay namin sa Bulacan. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang balita sa TV tungkol sa mga batang sinagip at sa dalagitang si Mira. Kilala ko po yung mata ng anak ko. Kahit wala po siyang suot na pangmayaman, siya po yun. Tumahimik si David, hindi siya agad sumagot. Pinagmasdan niya ang lalaki, walang palamuti, walang drama. Kung nagpapanggap ito, napakahusay ng pagkakaarte. Ngunit kung totoo, paano na si Mira? May dala po akong mga lumang litrato, patuloy ni Ernesto habang binubuklat ang folder. Ito po si Alma, buntis. Ito po si Mira, 2 taong gulang. Nakablusa siya, kulay dilaw. Yung blusa po, ako po ang bumili sa night market sa Muscat. Isa po lang ang regalo ko sa anak ko noong una ko siyang makita. Tapos bigla akong na-deploy ulit. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ni David si Mira. Tahimik itong pumasok sa silid. Nang makita ang lalaki, agad itong napatigil sa paglalakad. Parang may kilig ng pamilyaridad sa kanyang mata, ngunit may halo ring pagdududa. Mira, bulong ni Ernesto. Ako si Papa. Anak, pasensya na. Hindi ko kayo binalikan agad. Hindi ko alam na pinapaalis na pala kayo ng may-ari ng bahay. Akala ko nasa tita mo kayo. Pero wala. At noon pa man, tinagbawalan na akong tumawag ng diretsyo kay mama mo. Di ko alam kung bakit. Walang sagot si Mira. Pero sa unti-unting paglapot niya, ramdam ni David ang pabigat na tibok ng kanyang dibdib. Hinawakan ni Mira ang lumang larawan na dala ng lalaki. Tiningnan niya ito ng matagal at pagkatapos ay tumingin sa lalaki. Bakit ngayon lang po kayo bumalik? Dahil ngayon lang ako binigyan ng pagkakataong malaman kung nasaan ka. Pero kung may kasalanan man ako, yun ay yung paglayo ko noon. Hindi kita na ipaglaban. Pero ngayon, kahit huli na, gusto ko sanang bumawi. Kahit sa paraang kaya ko. Sa wakas, umupo si Mira. Tahimik siyang ngumiti at tinapik ang kanyang dibdib. Hindi po kita hinahanap kasi wala po akong inakalang babalik. Pero salamat po. Kasi kahit paano, meron pala akong pinanggalingan. Hindi na umiyak si Mira. Wala ring dramatic hug. Ngunit sa simpleng pag-upo nilang mag-ama, sa parehong upuan, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para tanggapin ito. Makalipas ang ilang linggo,
Si Ernesto ay nanirahan sa isang apartment na malapit sa center kung saan nag-aaral si Mira. Hindi ito naging hadlang sa relasyon nila ni David, kundi naging tulay. Si David ang tumayong tagapamagitan sa muling pagkikita, habang si Mira ay unti-unting natutong magpatawad, hindi dahil madali, kundi dahil alam niyang bahagi ito ng kanyang paghilom. Nagpatuloy ang mga araw. Si Mira ay nagsimulang pumasok sa formal school. Sa wakas ay may birth certificate at ID. Matapos ayusin ni David at ng kanyang abogado ang legal documentation base sa testimonya ng kanyang ama at ilang barangay officials sa Bulacan. Samantala, ang tatlong sanggol ay umunlad na sa daycare center, masigla at malusog. Si Aya ay masayahin, si Leo ay madaldal, at si Simon ay mahilig kumapit kay Mira kahit saan ito magpunta. Minsan, habang nag-aayos si Mira ng school uniform, nilapitan siya ni David. "Ready ka na ba bukas para sa unang araw mo?" Medyo kinakabahan po, nakangiti si Mira. Pero excited din. Alam mo ba? Yan ang ngiti na minsang hindi ko naisip na makikita ko mula sa'yo. Ngiti ng batang may kinabukasan. Lumapit si Mira at mahigpit na niyakap si David. "Salamat po, hindi lang sa tahanan, kundi sa pagkatao." Sa wakas, ang batang itinuring na wala ay may pangalan, may pamilya, at higit sa lahat, may kinabukasan. Hindi dahil may kapangyarihan siyang taglay, kundi dahil may mga taong naniwalang hindi lahat ng bata ay kailangan maghintay ng milagro. Minsan, ang milagro ay dumarating sa anyo ng pagkalinga, pag-unawa, at pagbubukas ng puso. Dumaan ang ilang buwan na puno ng bagong karanasan, at sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalalim ang mga ugat ng pagkakaugnayan ni Mira, David at ang tatlong sanggol na ngayon ay tila bahagi na ng isang buo, kahit kakaibang pamilya. Ngunit hindi natapos ang misyon ni David sa pagligtas at pagbibigay ng tahanan lamang. Ang mga natuklasan niya at ang pagbabagong dulot ni Mira sa kanyang pananaw sa buhay ay nagtulak sa kanya upang gumawa ng mas malawak na hakbang. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa maraming batang tulad ni Mira. Sa isang pulong kasama ang kanyang executive team at ilang eksperto sa child welfare, ipinahayag ni David ang kanyang plano. "Gusto kong magsimula ng foundation. Hindi ito tulad ng mga pangkaraniwang charity. Gusto kong magkaroon ng komprehensibong programa, legal aid, temporary housing, trauma counseling at reintegration assistance para sa mga batang gaya ni Mira at mga sanggol." Nagtaas ng kamay si Melissa, ang kanyang head of legal affairs. "Sir, malaki ang budget na kakailanganin natin dito at mukhang mabigat din sa logistics. Sigurado po ba kayo?" Tumango si David, "Wala nang mas mabigat kaysa sa konsensya. Ilang taon akong nanahimik sa mundo ng negosyo habang ang mga bata sa paligid ay ginagawang produkto. Ngayon na nabuksan ang mata ko, hindi ko na ito pwedeng isara muli." Hindi nagtagal na isakatuparan ang pagtatayo ng Monteverde Light Project Foundation. Sa tulong ng ilang kaalyado sa Senado, nakipag-ugnayan sila sa ilang regional DSWD offices upang simulan ang pilot program para sa mga biktima ng undocumented child abandonment at trafficking. Maging si Janelle Rivas ay naging active consultant at communication head ng proyekto. Ang layunin, hindi lamang magsalba ng bata, kundi tulungan silang makahanap ng boses, pagkakakilanlan at direksyon sa buhay. Maging si Mira ay naging bahagi ng kampanya. Sa edad na 15 taong gulang, hindi niya inakalang makakatayo siya sa harap ng mga guro at kabataan sa isang seminar. Bitbit ang kanyang kwento. Marami po sa atin ang iniisip na ang isang bata ay dapat may pangalan, may magulang, may paaralan para sabihing may halaga. Pero paano po yung gaya namin na wala ni isang papel na nagsasabing kami ay legal? Ang tanong ko po, kapag wala na ang dokumento, wala na rin ba kaming karapatan? Tahimik ang buong silid. Iba ang lakas ng boses ni Mira. Hindi ito palaban, pero may lalim at tapat na paghiling. Maraming lumapit sa kanya pagkatapos. Hindi upang tanungin, kundi upang pasalamatan. "Salamat, Mira," wika ng isang babaeng teacher. "Ang dami ko ng estudyanteng walang birth certificate. Lagi kong iniisip na problema lang yan ng papel. Pero sa'yo ko nakita na problema yan ng pagkatao." Samantala, si David ay naging mas aktibo sa tahanan. Sa kabila ng lumalawak na network ng foundation at media coverage, sinisigurado niyang hindi niya napapabayaan ang pinagmulan ng lahat ng ito, ang kanyang munting pamilya.
Isang hapon, habang naglalaro sa sala sina Leo, Aya at Simon, pinagmamasdan sila ni David mula sa veranda. Maya-maya, lumapit si Lucas, ang anak niyan matagal nang hindi bumabalik sa Pilipinas. Nabalitaan nito ang lahat mula sa mga balita at kay Enzo. Dad, wika ni Lucas habang nakamasid sa mga bata, hindi ko inakalang makikita kitang ganito. Naaalala ko, nung bata ako, halos hindi mo ako matanong kung kamusta ang araw ko. Huminga ng malalim si David. Totoo, marami akong pagkukulang sa iyo, Lucas. Pero kung may natutunan man ako kay Mira at sa mga batang yan, ay ang halaga ng presensya. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan natin. Pero sana, sa mga susunod na taon, bumawi ako. Napapanahon na siguro, Dad, sagot ni Lucas. Gusto kong makilala ang mga apo ko. Sa isang simpleng salu-salo ng hapunan, sa unang pagkakataon ay sabay-sabay silang kumain, David, Lucas, Mira at ang mamasanggol. Si Mira, bagamat hindi kadugo ni Lucas, ay tinanggap nito bilang kapatid sa puso. Hindi formal, pero sapat na upang mawala ang pader na matagal nang nakatayo sa pagitan ng ama at anak. Nagkaroon din ng pagkakataon si Mira na magsulat ng isang open letter para sa kanyang yumaong ina. Isinulat niya ito sa notebook na regalo ni David at binasa sa harap ng maliit na grupo sa Foundation Center. Mahal kong mama, hindi ko po alam kung nasaan ka ngayon. Pero gusto kong malaman mo na natupad ko po yung pangako kong hindi ko pababayaan ang mga sanggol. Marami pong tumulong sa akin at marami pong nagbukas ng pinto. Hindi po ako nakalimot sa iyo. Sa bawat gabing tahimik, inaabot ko pa rin ang langit para isipin kong nasan ka. Pero ngayon, mas pinipili ko ng maging masaya kasi alam kong yan ang gusto mong makita. Ang ngiti ko, ang anak mong si Mira. Naging inspirasyon ang liham na iyon. Sa social media, nag-viral ang CP mula sa sulat. Marami ang nagpadala ng mensahe sa foundation. May ilang pamilya ang nagreklamo tungkol sa mga kaso ng pagkuha ng sanggol sa mga pampublikong ospital. Nagsimula ang mga awtoridad na magbukas ng mga kasong matagal nang nakasara. Sa isang TV interview, tinanong si David kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Dati, inisip ko na ang yaman ay sukatan ng tagumpay. Pero nung nakilala ko si Mira, isang batang walang apelyido, walang tirahan at 3 sanggol na hindi niya anak, doon ko nakita ang tunay na kayamanan. Hindi sa bilang ng ari-arian, kundi sa kakayahang tumayo para sa kapwa. Pagkaraan ng ilang araw, sa loob ng bakuran ng kanilang tahanan sa probinsya, habang pinagmamasdan ni David ang 3 sanggol na naglalaro sa damuhan, lumapit si Mira. May hawak na 2 tasa ng tsaa. Sir David, sa tingin niyo po ba, normal na nabuhay na to? Mumiti si David, tinanggap ang tasa. Walang normal sa buhay, Mira. Pero ang mahalaga, masaya ka ba? Tumango si Mira, sabay tingin sa mga bata. Opo, na yun po, buo ako. At sa hapong iyon, sa ilalim ng araw na hindi gaanong mainit, sa gitna ng tawanan ng mga bata at katahimikan ng probinsya, naramdaman nilang pareho, wala nang dapat habulin. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na hinahanap ang lunas, dahil ang lunas ay nasa harap na nila. Sa mga mata ng mga batang lumalaki, sa puso ng isang dalagitang muling natutong umiti, at sa isang milyonaryong lalaking natutong magmahal hindi dahil kailangang bumawi, kundi dahil pinili niyang maniwala sa panibagong simula. Minsan sa buhay ng tao, may isang gabi lang na kaya mong alalahanin habang buhay. Isang gabi na hindi mo man hinanap, kusa na lang darating at mag-iwan ng marka. Para kay David Monteverde, iyon ang gabi ng ulan. Ang gabing unang beses niyang nakita si Mira, basang-basa sa kalsada, buhat ang 3 sanggol, at ang mga matay blanko, tila pagod sa mundo. Sa isang iglap, mula sa isang tagamasid, naging bahagi siya ng kwento. At sa isang iglap din, ang buong buhay niya ay nagbago. Nang sumapit ang unang anibersaryo ng gabing iyon, nagdesisyon si David na magdaos ng isang pagtitipon sa Monteverde Light Project Foundation. Hindi ito ang grandeng selebrasyon, bagkus. Isa itong tahimik na gabi ng paggunita, isang testimonial night kung saan ilang kabataan at pamilya mula sa iba't ibang probinsya ay naimbitahan upang makibahagi. Lahat sila, sa iba't ibang anyo, ay nakaranas ng kawalan ng pagkakakilanlan,
pang-aabuso o pag-abandona. Ngunit lahat din sila, sa tulong ng foundation, ay muling nakatayo. Habang tinatapos ng mga volunteers ang setup sa maliit na function hall ng Foundation Center, si Mira ay abala sa pag-aayos ng gallery na nagpapakita ng mga larawan ng 3 sanggol sa kanilang paglaki, mga drawing ng ilang bata sa center, at isang sulok na tinawag nilang simula, na nagpapakita ng retrato ni Mira noong gabing natagpuan siya ni David. "Gusto mo bang alisin yan?" tanong ni David, habang nakatingin sa retrato kung saan basang-basa si Mira. Bit-bit ang manasanggol at may takot sa mata. Umiling si Mira. "Hindi po, gusto kong makita ng mga tao kung saan ako galing. Hindi ko na kinakahiyayan." "Iba ka na talaga ngayon," wika ni David. "Hindi na yung batang hindi makatingin sa mata ng tao. Ngayon, ikaw na ang hinahanap ng mga batang gustong marinig." "Johnny, natuto po ako sa inyo," sagot ni Mira. "Pero mas natuto po ako kina Leo, Aya at Simon. Dahil kahit sanggol pa lang sila, tinuruan nila ako magmahal, kahit walang kapalit." Pagsapit ng gabi, dumating ang mga bisita. May mga nanay, may mga batang nasa foster care, at ilang opisyal ng LGU na sumusuporta sa advokasya ni David. Isang documentary presentation ang ipinakita, mula sa gabi ng pagkakakita kay Mira hanggang sa mga legal na hakbang at ang kasalukuyang tagumpay ng foundation. Sa pagtatapos nito, isang tahimik na sandali ang bumalot sa buong silid. Tumayo si Mira at humarap sa mga tao. Suot niya ang simpleng puting bestida. May pinombrotsa ng foundation logo sa dibdib. Lumingon siya kay David bago nagsalita. "Noong 1 taon po, hindi ko alam kung buhay pa ako o lumalakad lang dahil kailangan. Sa gitna ng ulan, may lalaki pong huminto sa gitna ng daan. Wala po siyang tanong noon. Basta nilapitan niya ako at tinanong kung ayos lang ako. At mula noon, hindi na niya ako riniwan." Lumina si Mira sa mga kabataang nakaupo sa harap. "Marami po sa atin ang iniwang mag-isa. Ang tanong ko sa sarili noon, bakit ako? Pero ngayon, ang tanong ko na ay bakit hindi tayo? Bakit hindi natin ipaglaban ang mga batang walang pangalan? Bakit hindi natin buuin ang mga kwento nilang pinilit sirain? Hindi ko po alam kung ano ang magiging kinabukasan ko. Pero alam ko na kung saan ako magsisimula. Dito